napag-usapan din namin na ni Mr. Ramon ang mga pagpasok ng fuel sa atin. Anong nangyari na imbes na manatili na sa, let's say, 55 pesos, paano po naging 121 pesos? Mr. Chair, ang calculations namin has been the same since based on the industry practices, considering it's deregulated. Madam Secretary, based on our practices, naniwala na po tayo sa ganung salita lang. Paano po yung mga datos na pinakikita ko sa inyo ngayon? Apo, Mr. Chair, will review the Bakit hindi po kayo kumukuha diyan sa mga tangki sa Singapore? Ito pala yung presyo per metric ton. Saan po ba kayo kumukuha? Baka naman po ang sinasabi sa inyo, dumidirekta sila sa Dubai, hindi na po kami makakuha ngayon kasi po 100% po ng aming inangkat, dadaan po kami sa Hormuz. ang how we come up with our computations has always been kung ano po ang nasa market sa international. But we will recheck po. And considering na meron pa kayong 46 days and 53 days for diesel and gasoline respectively, kumulekta na ng 3 billion, kumita na ng 3 billion pesos per day, which was bankrolled by the people themselves. This is the irony. Ngayon, ano yung role ninyo in the period of emergency and national interest is involved already? Ba't ang pinag-uusapan pa natin replacement cost na kagad? Ito muna ang sagutin ninyo. Is it reasonable? Is this reasonable? In 2 weeks' time? Mr. Chair, again, it's a matter of perspective. When the law says that we may direct the operation, we have to be mindful of again, on price. We have to be mindful of allowing the oil company to be able to replace it on a weekly basis. Okay. Isara natin ang argumento. Did you check the oil companies? Kinuha nyo yung document? Kanino la binili? Makikita nyo ba kung magkano binili? Did you check that? Not in that... paano mo sasabihin ngayon? Katungkulan nyo ngayon, if you are screening, if you are monitoring, okay, sabihin na natin replacement cost. Halika kayo mga kaibigan. Pwede nyo bandalin yung inyong mga ICPO. Tingnan natin kung magkano, saan nyo binili. Binili natin kay ganito, ito po yung presyo. Ganito. At least chinek natin. Now I am asking you, nag-check, sabi nyo hindi. So ano yung monitoring? This is the frustration, Mr. Chair. Salamat po. And I promise the public, we will not take advantage on this fuel crisis. Hindi kami kikita ng mahigit pa sa normal. And I'm willing to even lower the income. Paliwalain sa akin income. In fact, sabi ko nga kung gusto ng gobyerno, pwede nga ng gobyerno bilhin yung petro sa akin kung tingin nila, mas magaling sila magpatakbo di ba? Kahapon 130 pesos yung diesel. Yes. Saan ba aabot ito? Yun yung kabado talaga ako Kabado talaga ako dun sa bagay na yun. So kung ako kinakabahan, ano pa kaya yung mga kababayan natin, di ba? I'm really worried about that. So walang time for anything else but that. That's why I filed the Fuel Crisis Act. Yes. And Wait, before number one, Karen, before I forget. Yeah. Early on, I filed a joint house resolution to remove the VAT on fuel. Kaya lang, ang naaprubahan is yung excise tax na sumuporta na rin ako. Pero ang panawagan ko is, sana kung kulang yung excise tax, sana bukas naman yung isipan doon sa VAT. And I'll give a very short explanation. Kasi yung excise tax sa diesel, 6 pesos yan. Kahit 50 pesos yung fuel or 130 pesos yung fuel, 6 pesos yan. Yung VAT is 12%. So kung 12% o 50 pesos, 6 pesos. Kung naging 100, lumalaki yung VAT. So nakakadagdag sa gastos ng tao yung VAT. Number 1 yan. Number 2, tingnan mo, dito talaga medyo hindi ko maintindihan. Pag tumataas yung presyo, yung MAPS na tinatawag, yung mga gas station dito, taas ng taas ng presyo. Di ba? Kahit yung hawak nilang stock, lumang stock at nabili nila sa mas mababang presyo. Di ba? Pero tingnan mo,
Pag sinabing excise tax, ang sasabihin nila, doon pa yan in effect sa mga darating na walang excise tax. Ibig sabihin, bakit pagpataas yung presyo, ang pinagbabasihan, kahit hindi pa nila nabili, yun ang basihan. Basta tumaas sa world market, tataas yung presyo ng crudo. Pero pag pababa ang presyo, in effect lang yun doon sa mga darating na walang excise tax. Unlike the VAT, wala tayong pagtatalunan kailan dumating yung crudo. Kasi pag sinabi ngayon walang VAT, o di bawas na 12% na effective today. Yun lang yung punto ko doon.